Nang dahil sa blackout, nakapatuloy ng kasambahay ang malaking talong ng amo niya. Pero nagulat siya, ganito pala ang mangyayari. Nagsigawan ng mga tao nang biglang dumilim ang buong paligid. Nawala ng kuryente ang buong amusement park. Kaagad naman na nataranta si Maya at mabilis na kinapanga ang mga anak pero wala siyang nakapa. Bigla siyang nanlamig at bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Matapos ang ilang segundo ay bigla rin namang lumiwanag ang buong paligid. Mula sa kinaroroonan ni Maya, natanaw naman niya ang mga anak na nakababa nga sa carousel. "Jacob, Justin!" Sigaw nga ni Maya at dali-daling bumaba sa carousel. Bago pa narating ni Maya ang kinaroroonan ng mga anak, ay mabilis namang tumakbo ang mga to papunta sa kung saan. Sinundan ni Maya ng tingin ng mga anak at gulat nang makitang papalapit ang mga to sa kinaroroonan ni Anthony. Huli na nang makita ni Maya ang mabilis na pagyakap ng kambal kay Anthony. "Daddy ka po namin!" Sabay na sambit nga ng dalawa. Napanga nga naman si Maya sa mabilis na pangyayari habang si Anthony naman ay gulat na patingin nga sa kambal at binalik din ang tingin kay Maya. "Daddy? Anong ibig niyong sabihin? Wala pa akong asawa lalo na anak." Nagdadalawang isip namang sabi ni Anthony. "Ikaw po ang daddy namin dahil magkamukha po tayo." "Oo nga po, hindi kami nagkakamali, wala po ba kayong nararamdamang lukso ng dugo?" Bago pa makapagsalita si Anthony, ay may pares namang kamay ang humila sa magkabilang braso ng bata. "Tinuruan ko kayo na huwag basta-basta lumalapit o kumakausap sa estranghero. Nangako kayo na susundin niyo ako, diba?" Agad na sabi nga ni Maya, nang mahila nga ang mga anak papalayo kay Anthony. "Pero mami, hindi ba't siya po ang daddy namin? Mali po ba kami nangakala?" "Akala po namin siya na dahil magkamukha kami. Sorry po mami." Sabi naman ni Justin. Nakaramdam naman ng kirot sa puso nga niya si Maya. Dahan-dahan naman siyang napatingin kay Anthony na nakatingin pa rin sa kanya. "Maya, ikaw nga ba yan?" Tanong niya at napatingin sa mga bata. "May mga anak ka na? Nakapag-asawa ka na?" Dagdag pa nga niya. "Wala po siyang asawa kaya hinahanap po namin ang daddy po namin. Kilala mo po ang mami namin? Magkakilala po kayo?" Sabat pa nga nila Justin at Jacob. "Pasensya na po sir. Nagkamali lang po ang mga bata, pasensya na po talaga." Agad namang sabi ni Maya at mabilis na tumalikod saka naglakad papalayo. Naiwan naman si Anthony sa kinatatayuan niya. Napuno nga ng pagtataka. Hindi na siya nagtangkapang humabol dahil wala rin naman siyang rason para gawin yun. Kahit na ganun ay tumatak pa rin sa isip niya ang nangyari lalo na ang tungkol sa mga bata. May mga bagay na mahirap iwasan lalo na kung minsan na nga itong naging parte ng nakaraan natin. Dapat nga bang iwasan nila yung bagay na ayaw mo nang balikan o gusto mo na lamang ibaon sa limot? "Hello po Sir Anthony. Ako nga pala si Maya, yung papalit kay Manang Rita dito. 2 buwan pa lang po siyang nawawala dahil nagkasakit po yung anak niya kaya 2 buwan lang din po ako dito." Magalang na pagpapaliwanag na ni Maya. "Pinagkatiwalaan kanya na pumalit sa trabaho niya dito, kaya pagkakatiwalaan din kita. Pwede ka nang magsimula ngayon, ituturo ko sa'yo magiging kwarto mo. Wala kang kasama dito bukod sa akin. Kung ngayon pa lang ay hindi ka komportable, pwede ka nang makalis." Seryoso namang sabi nga ni Anthony. "Ayos lang po sir. Wala pong problema, kailangan ko po ng pera, kaya hindi na po ako mamimili ng trabaho." Agad namang sabi ni Maya. Kasalukuyan kasi siyang graduating sa kolehiyo sa syudad. Gabi ang pasok nga niya, kaya magagampanan naman niya ang pagiging kasambahay niya kay Anthony. Ilang linggo na nga lamang din at graduation na nga nila. Kailangan lang niya ngayon ng additional na pera para pambayad lalo na't binubuhay niyang mag-isa ang sarili niya. Maaga kasi siyang naulila. Tumangutang naman si Anthony at tinuro rin ang magiging kwarto ni Maya.
Mabilis namang lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Maya sa poder ni Anthony. Ito na po ang tiyaan niyo, sir. Nakahanda na rin po yung lunchbox niyo. May ngiting sabi ni Maya. Sige, salamat. Pakilagyan na lang sa kotse. Pakalita ko umuwi mamaya kaya mag-lock ka bago umalis. May susi naman ako at makakauwi ako bago ka makauwi. Sabi naman ni Anthony sa kainunom nga ang tsaa na tinimpla ni Maya. Tumango naman si Maya sa kakinuhang lunchbox na kinuha nga niya at dinala sa garahe kung nasaan ang kotse ni Anthony. Nawala naman ang ngiti niya sa labi. Hay naku, ang gwapo sana pero hindi naman numingiti. Feeling strict pero mabait naman. May isang buwan pa ako dito. Pabulong na sabi pa nga ni Maya sa sarili. Matapos ilagay ang baon ni Anthony sa kotse ay bumalik din naman siya sa loob. Nang makalis si Anthony ay naglinis naman kaunti si Maya sa bahay nito. Nag-aral din siya at gumawa ng mga assignments na dapat ipasa nga para sa final requirements bago graduation next week. Lumipas naman ang buong araw hanggang sa sumapit ang hapon. Tumungo naman si Maya sa paaralan dahil may isang oras silang exam sa isang subject. Natapos din naman ito ng maaga, kaya dumiretso na nga rin siya pauwi sa pinagtatrabahuhan. 7:00 pa lang at mukhang wala pa si Sir Anthony. Wala pa naman akong susi. Bulong nga ni Maya sabay kamat nga sa kanyang batok. Nag-isip naman siya ng gagawin pero wala siyang maisip. Dahil bukod sa secured ang bahay ni Anthony, hindi rin naman siya marunong umakyat kung aakitin niya ang pader. Nagdesisyon naman siya na maghintay na lamang sa labas ng gate. Makalipas ang 4 na oras, ay bigla namang humintong kotse sa harapan niya. Sir Anthony, baka pwede mo akong tulungan na maipasok siya sa loob, sabi nga ng lalaki. Sige po, kasambahay niyo po ako kasi. Agad namang sabi ni Maya at mabilis na nilapitan nga si Anthony. Kinapa niya ang bulsa sa suot nitong itim na pants at hindi rin naman siya nabigo dahil nakapangarin niya ang susi na mabilis nga niyang ginamit para buksan ang gate ng bahay. Tinulungan naman ni Maya ang lalaki. Nakakayon nga si Anthony papasok sa loob ng bahay hanggang sa narating nila ang kalawang palapag kung nasaan nga ang kwarto nito. Alis na ako. Ikaw nang bahala sa kaibigan ko. Kapag nagising siya at nagtanong kung paano siya nakauwi, sabihin mo na lang na tinulungan siya ng kaibigan niyang si Troy. Sabi niya ng lalaki sabay turo sa sarili niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong pa nga niya dito. Ako po si Maya. Salamat po sa paghatid niyo dito sa amo ko ha. Sasabihin ko po sa kanya na kayong nagdala sa kanya dito kapag nagising siya. May ngiti namang sabi ni Maya. Sige, tatandaan ko ang pangalan mo. Tandaan mo rin yung sa akin, sana magkita tayo ulit. Nakahulog ang sabi nga ni Troy. Naguguluhan man, hindi na nga rin nagtanong pa si Maya. Hinatid na nga lamang din niya ito palabas ng bahay ni Anthony bago binalikan ng amo sa kwarto niya. Napabuntong hininga naman si Maya at saka hinubad na nga ang suot na sapatos at medyas ni Anthony. Lasinggero ka ba? Pero in fairness gwapo ka pa rin. Natatawang bulong nga ni Maya. Napailing-iling na nga lamang siya dahil sa pinagsasasabi niya. Totoo naman kasi, nagwapo si Anthony at sigurado nga siya na sino man ang makakakilala nga rito ay agad na maa-attract. Inaamin din naman niya sa sarili niya na crush nga niya ang amo. Lalo na nga't mabait naman ito sa kanya kahit hindi siya nito kailanman nginitian. Ang init. Biglang bulong nga na sabi ni Anthony. Dahan-dahan naman itong hinubad ang suot niya nitong puting polo. Mainit? At teka lang sir, ikukuha kita ng pampalit. Agad namang sabi ni Maya at mabilis na tinunong ang cabinet sa kwarto kung nasaan nga ang mga damit nga ni Anthony. Matapos makakuha ng pampalit kay Anthony, ay binalikan niya ito sa kama. Nang laki naman ang mga mata niya sa gulat, nang makitang hubot-hubad na nga ito, at tanging brief na nga lamang ang suot.
Kahit gabi nga sa labas, ay maliwanag na maliwanag naman ang kwarto dahil nakabukas ang ilaw ng loob. Sir, mainit pa rin po ba? Halos pabulong na nga natanong ni Maya sabay dahan-dahang lumapit kay Anthony na nakahiga na nga sa kama at nakapikit ang mga mata. Wala naman siyang narinig na salita mula rito, kaya dahan-dahan nang nilapit ang tenga niya sa may bandang ilong nito para pakiramdam kung umihinga pa ba ito. Nang maramdaman nga ang paghinga nito ay bigla namang dumilim ang paligid. Muntik namang napamura si Maya nang dahil sa gulat, puno ng kaba ang puso niya. Brown out? Pasigaw na sambit niya. Bago pa nga siya makapag-react, ay may bigla namang humila sa kamay niya. At sa sobrang bilis, ay namalayo na nga lamang niya na nakahiga na nga siya sa kama habang may kung anong bagay ang nakapaibabaw sa kanya. Alam niya kung ano. Sino yun? Walang iba kundi si Anthony. Sir, ayos lang po ba kayo? May nasmasan na po ba kayo? Kinakabahang tanong nga ni Maya at mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso niya sa magkahalong kaba, konting takot at pagkalito. Idagdag pa ang pagkawala ng liwanag sa paligid at talagang wala siyang naaninag na kahit na ano. Sinubukan ni Maya na gumalaw para makalayo kay Anthony, kaso natigilan siya. Nang may makapanga ang mga kamay niya, naumbok. Hindi naman kaagad nakakilos si Maya at pinakiramdaman nga ang nahawakan niya. Nakarinig siya ng impit na pag-unang mula kay Anthony kaya naman napagtanto niya kung ano ang nahawakan niya. Ang laki ng talong nito. Naiinitan pa rin po kayo? Naiinitan pa rin ako. Bulong nga ni Anthony. Bago pa makapagsalita si Maya ay naramdaman naman niya ang biglaang paghalik ni Anthony sa labi niya. Dahil sa labis na pangyayari hindi naman siya nakapag-react o nakakilos at gusto niyang itulak na nga lamang si Anthony pero nangihina siya. Lalo na nang magsimulang gumalaw ang mga labi nito. Napapikit naman si Maya nang maramdaman ang paglakbay nga ng mga kamay ni Anthony sa kamay niya. Nakaramdam siya ng kakaibang kiliti at sensasyon. Ayaw ng isip niya sa mga nangyayari pero hindi naman nakikinig ang katawan niya. Unti-unti nang nagugustuhan ang ginagawa ni Anthony sa kanya. Sir, dahan-dahan lang po. First time ko po to. Halos pabulong namang sambit ni Maya nang maramdaman ang pagpwesto ni Anthony sa ibaba niya. Muli naman siyang hinalikan ni Anthony sa leeg. Don't worry. Kahit naman maramdaman kang sakit, mawawala rin naman yan. Bulong pa nga niya. Bago pa makapagsalita si Maya, napapikit na nga lamang siya ng maramdaman ang dahan-dahang pagbaon nga ng kahaba ni Anthony sa kaloob-looban niya. Nung una walang kalagyan ng hapdi at sakit na nararamdaman niya sa pagkababae niya pero gaya ng sabi ni Anthony unti-unti na nga rin itong nawawala at napapalitan ng kakaibang kiliti at sarap. Sir Anthony, hindi mapigilang sambit ni Maya nang unti-unting bumibilis ang pagpayo ni Anthony. Makalipas ang ilang sandali, pareho din naman nilang narating ang sukdulan. Hingal na hingal nga nilang niyakap ang isa't isa. Akala ni Maya ay tapos na nga sila sa ginagawa nila pero hindi naman tumigil doon si Anthony. Nasundan pa ng ilang ulit ang nangyari sa kanila. Hanggang sa tumigil nga din sila dahil sa pagod at nakatulog na nga ng magkatabi. Kinabukasan maaga namang nagising si Maya. Kahit na umahapdi pa ang ibabang bahagi niya, ay pinilit niya pa rin na bumangon at umalis na nga sa tabi ni Anthony. Natulog pa rin. Naghanda naman siya ng almusal para sa amo. Kamusta ang pakiramdam mo? Biglang tanong ni Anthony habang umiinom ng tatsaa sa kusina na tinimpla ni Maya. Po? Ayos naman po, sir. Sagot naman ni Maya na hindi makatingin sa kanya. If you need anything, just tell me. Tumango naman si Maya. Sige po, maglilinis lang po ako ng kwarto niyo. Ayaw niya sa kadali-daling lumabas sa kusina. Dahil talagang naiilang nga siya, nakausapin at harapin si Anthony dahil sa nangyari kagabi. Pagdating sa kwarto ni Anthony,
ay nag-umpisa naman siyang maglinis. Nang mapunta nga ang tingin niya sa higaan ay agad naman niyang hinila ang bedsheet na may bahid ng dugo. Dali-dali niya itong inilabas at tumungo nga sa may likuran kung nasaan ang washing machine na nilabhan doon. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa nakagraduate na nga rin si Maya. Masaya siya na nakapagtapos nga pero hindi naman naging maayos ang lahat sa pagiging kasambahay niya dahil sa pagkailang niya kay Anthony. Hindi niya sinasadya na iwasan ito hanggang sa kanya na makakaya niya. Nahihiya siya at pakiramdam niya na bahiran niya ang pagkababae niya. Alam niya naman sa sarili niya na may kasalanan din siya sa nangyari sa kanila. Hindi siya nagpigil. Hindi niya sinisisi si Anthony dahil mas sinisisi niya ang sarili niya. Next week na po ang balik ni Manang Rita, sir. Pwede po ba akong umalis ng maaga? May opportunity po sana akong tatanggapin. Kailangan ko po kasing makaalis sana ngayon o bukas. Nagmamadali na saad nga ni Maya kay Anthony na nasa sala at nagbabasa ng magazine. Kung importante talaga at para naman sa future mo, hindi kita mapipigilan dyan. Seryoso namang sabi ni Anthony. Hindi naman kaagad nagsalita si Maya. Gaya noon, ay walang nagbago sa pakikitungo ni Anthony sa kanya. Hindi nga rin ito nagbanggit tungkol sa nangyari sa kanila noon at kahit ilang beses nang gustong kalimutan ni Maya ang nangyari, hindi niya naman magawa. Sige po, nakahanda na po ang mga gamit ko kaya mamaya na lang po ako alis. Hindi naman nagsalita si Anthony kaya tinungo na nga rin ni Maya ang kwarto niya para tignan kung wala na ba siyang naiwan. Sa isip-isip niya, masyado yata siyang assuming dahil umaasa siya. Kaunti, napipigilan nga siya ni Anthony na umalis. Ganito pala ang feeling kapag na-disappoint kay crush. Hindi niya ako nire-reject o diretsahan pero masakit pa rin talaga. Puno nga ni Maya. Nanatili na nga muna siya sa kwarto dahil tapos na nga rin naman siya sa mga gawain niya. Sumapit naman ng hapon, nagdesisyon si Maya na umalis na sa poder ni Anthony. Nagpaalam siya ng maayos at gaya nga nang nakagawian wala namang naging reaksyon si Anthony at hinayaan lamang siya. Tumungo naman si Maya sa matalik ng kaibigan na kaklase niya rin. Mayaman ito at pinagkakatiwalaan siya na maging empleyado sa kumpanya ng mga magulang nito na malapit nga din sa kanya at may sapat na sweldo para makaipon siya at makapagsimula ng sariling negosyo. Maya, ilang araw ka nang nagsusuka. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka pa rin ba nakaka-adjust dito sa kumpanya? Halos 2 buwan ka na kaya dito. May pag-aalalang tanong nga ni Angela, na kaibigan nga ni Maya at kasalukuyan ng nagpapatakbo ng kumpanya nila. Personal assistant naman ni Angela ang trabaho ni Maya. Hindi ko rin alam, Angela eh. Wala naman akong kinaing panis o kahit na anong masama sa tiyan ko. Sabi naman ni Maya. Kasalukuyan silang nasa banyo. Kanina pa suka ng suka si Maya at wala namang lumalabas na sinuka sa bibig niya. Pakiramdam niya talaga bumabaliktad ang sigmura niya sa di malamang dahilan. Oh my gosh, buntis ka ba? Sino ka ba? Hunitstan ba? Gulat na sunod-sunod niya na tanong ni Angela. Napahinto naman si Maya at ang unang pumasok sa isip niya, wala nang iba, kundi si Anthony. Posible ba talagang mabuntis? Kahit isang beses lang may nangyari? Kinakabahang tanong ni Maya. Ha? Oo naman! Sa isang beses ba as in 1 round? O many rounds tapos 1 night? Mas possible kaya kapag madaming rounds in 1 night, bakit hindi ka gumamit ng contraceptives? Hindi naman nakasagot si Maya. Wala rin naman siyang maisagot at mas ayaw naman niyang sabihin sa kaibigan na hindi nga siya nakagamit ng contraceptives dahil nag-brown out at sobrang bilis ng pangyayari. Teka, kanino ka naman nakipagtalik? Kilala ko ba ha? Kaklase natin, puntahan natin, paalam natin sa kanya. Kailangan kanyang panagutan.
Pinaandar naman ni Maya ang gripo at naghugas ng kamay saka nilinisan ng bibig. Nakatingin lang siya sa refleksyon ng sarili niya sa salamin sa harap niya. Kailangan ko ba talagang gawin yun? Aksidente lang naman yung nangyari at sigurado naman ako na hindi niya ako pananagutan. May mas kasalanan din ako sa nangyari eh. Dahil lasing siya. Ako hindi, pero hindi ako nagpigil. Napabuntong hininga naman si Angela. Ano na yung plano mo ha? Tanong nga niya. Napailing si Maya. Sa totoo lang hindi ko alam. Hindi pa naman tayo sigurado kung totoo nga ba ang hinala mo na buntis ako eh. Baka umpisahan na lang muna na magpa-check up. Tumango-tango si Angela. Mas mabuti pa rin kasi kung may plano na. Ipagpapatuloy mo ba ang pagbubuntis mo kung sakaling totoong hinala ko? Kailangan ko ba talagang pag-isipan pa ang sagot sa tanong na yan, Angela? Kung buntis nga ako, syempre tatanggapin ko. Hindi ko naman kayang ipahamak to dahil wala naman itong kasalanan mo. Napabuntong hininga naman si Angela. Wala rin naman siyang magagawa dahil ayaw niya rin namang bigyan ng masamang advice ang kaibigan. Sa ngayon, kung totoo man ang hinala niya na buntis si Maya, ay susuportahan niya na lang ito sa abot ng makakaya niya, lalo na't mukhang wala rin itong balak. Sabihin sa kanya kung sino ang lalaking nakabuntis sa kanya. Sinamahan naman ni Angela si Maya para magpa-check up at gaya ng inaasahan niya ay magdadalawang buwan nang buntis si Maya. Kinakabahan si Maya para sa kinabukasan niya at nang pinagbubuntis niya, pero nangako naman si Angela na susuportahan siya nito at hindi pa babayaan. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan, hanggang sa naging 6 na taon. Mami! Nandito na po si Ninang Angela! Marami po siyang toys na dala, Mami! Natutuwang saga nila Jacob at Justin. Pinitaan naman ni Maya mga anak. Kambalang na ipanganak nga ni Maya noon. Sa kasalukuyan hindi siya nagsisisi. Sa pinili nga ng desisyon na ipagpatuloy ang pagbubuntis niya. Dahil ngayon ay biniyayaan na nga siya ng mga gwapo, mababait at matatalinong mga anak. Talaga? Naku, spoiled na kayo sa Ninang Angela niyo ha. Hindi maganda yan. Hayaan mo na. Alam mo naman na mahal ko ang mga yan, diba? Saka kung sa ako namang binibigay, hindi naman sila nangingi sa akin. Depensa naman ni Angela nang makapasok nga sa mini office ni Maya sa isang restaurant na pagmamayari nito. Oo na, hindi naman kita mapipigilan sa bagay na yun eh. Palagi akong magpapasalamat dahil sa kabutihan at suporta mo sa akin. Nangiting sabi nga ni Maya sa kaibigan. Sus, binubura mo na naman ako. Kamusta na pala? Halos 1 linggo na tayong hindi nagkikita. Mukhang ayos naman ang naitayo ng restaurant dito. Mabuti na lang talaga. At nakabawi ka rin. Hindi ka na mahihirapan na paaralin ng mga bata sa ngayong pasukan. Oo nga eh. Sinuportahan mo rin naman ako dito kaya talagang nagpapasalamat ako. Mabuti naman at dinalaw mo ako. Dito ka na kumain ng tanghalian. Sabay na tayo ng mga bata. Pagaya naman ni Maya. Yan ang gusto ko pag pumupunta dito eh. Palaging may libreng pagkain. Natutuwang sabi ni Angela kaya napatawa na lang si Maya. Sabay-sabay na rin silang nagtanghalian. Pinagbalot naman ni Maya si Angela para dalhin sa mga magulang nito na malapit din sa kanya, lalo na sa mga bata na hindi siya tinuring na iba. Nagpapasalamat si Maya dahil sa kabila ng mga naranasan niya sa buhay ay mga tao pa rin na nanatili sa tabi niya at talagang nahumaling sa kabaitan niya. Umalis din naman si Angela pagkatapos magtanghalian dahil may importante pa itong gagawin. Sumapit ang hapon kaya umuwi na rin si Maya kasama ang mga anak. Sa pagsisikap niya ay nakabili rin naman siya ng lupa at nakapagpatayo ng bahay para sa kanila ng mga anak niya. Hindi kalakihan ng bahay pero sapat lang sa kanilang mag-ina at may kumpletong gamit naman. Mami, grade 1 na po kami sa pasukan at malapit na rin po ang birthday namin ni Kuya Jacob. Pwede po ba kaming mag-request po na nireregalo po niyo sa amin?
Biglang tanong nga ni Justin habang kumakain sila. Nangapunan sa kusina. Sige, anong regalo bang request mo? Nagkasundo talaga kayo na pareho kayo ng gustong regalo May lambing namang saad ni Maya. Tan kung sino po ang daddy namin? Sabay na sambit nga ng dalawa. Muntik namang may bilaukan nga si Maya sa kinakain niya dahil nga sa sinabi ng kambal. Gulat nga niyang tinignan ng mga to. Bakit po ba kailangan po ng isang mami at isang daddy para magka-baby o bata? Oo nga po, mami. Nasaan po ang daddy po namin? Hindi po ba kayo bati? Kaya hindi po kayo magkasama? Hindi naman makasagot si Maya sa tanong ng mga bata. Nag-isip siya ng kung anong pwedeng may sagot dahil hindi naman pwede na sabihin niya ang totoo sa mga to. Masyado pa silang bata para sa ganun. Paano niya naman sasabihin na nabuo niya ang kambal dahil sa brownout? Ano man ang mangyari, ay hindi nga niya sasabihin sa mga anak ang katotohanan yun. Nakakahiya at very inappropriate pa. Tama kayo. Hindi nga kami bati ng daddy nyo, kaya hindi kami magkasama. Wala na rin akong balita sa kanya kaya pwede bang huwag niyo na siyang banggitin? Hindi pa ba sapat ang love ko sa inyo? Kailangan niyo ba talagang maghanap ng daddy? Lumungkot naman ang mukha ng kambal. Sorry, mami. Gusto lang naman po namin makilala po si daddy. Hindi naman po ibig sabihin na naiiwan ka na po namin. Oo nga po, mami. Baka rin kasi may chance pa na maging complete family po tayo. Dagdag pa nga ni Jacob. Nakaramdam naman ng awa at konsensya si Maya sa mga anak. Alam niya na lahat ng mga anak sa mundo ay pangarap na magkaroon nga ng kumpletong pamilya. Kahit gustong-gusto nga niyang ibigay yun sa mga anak niya, hindi naman madali lalo na't wala na nga siyang balita tungkol kay Anthony at hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kung bigla nga siyang susulpot at sabihin na may kambal nga silang anak. Sige, ganito na lang. Kapag may balita ako tungkol sa totoo niyong daddy, sasabihin ko sa inyo at kahit ano man ang mangyari pinapangako ko na darating ang tamang panahon, ipapakilala ko kayo sa kanya. Alam niyo naman na tinutupad ko ang promise ko, di ba? Lumiwanag naman ang mukha ng kambal at mabilis na nagsitanguan. Ngumiti naman si Maya at nagpatuloy na nga rin siya sa pagkain ng hapunan. Alam niya sa sarili niya na hindi nga niya habang buhay maitatago ang mga to. Ang katotohanan tungkol nga sa tunay nilang ama. Hiling niya na sana maging tama nga ang pagkakataon kung sakaling magkakilala man ang mag-ama sa hinaharap. Ang ganda dito, mami! Natutuwang sambit nga ni Jacob habang iniikot ang paningin sa maliwanag nga na paligid. Kasalukuyan sila nga sa amusement park. Madalas talagang ipasyal ni Maya ang mga anak at nitong mga nakaraang araw ay nag-request ng mga to na mamasyal nga sila sa amusement park kaya nandito nga sila ngayon. Gusto kong sumakay doon sa may kabayo, sambit naman ni Justin. Wala namang naging choice si Maya kundi ang pagbigyan na nga namang dalawa na makasakay ng carousel. Sumakay na nga rin siya para mabantayan ng dalawa na tigisang nakasakay nga sa kabayong mahina namang umaandar. Ang saya dito! Oo nga kuya, isang ikot pa, isang ikot pa! Hinayaan naman ni Maya ang mga anak na mag-enjoy hanggang sa gusto nga nila. Nanatili naman siya sa tabi ng mga to at namalaya na nag-enjoy na nga rin sa pag-ikot ng carousel. Makalipas nga ang ilang sandali, mabilis namang nawala ang ngiti sa labi ni Maya. Na may maninag nga sa di kalayuan. Hindi nga siya nakakilos at agad nga na nakaramdam ng kaba. Anthony, halos pabulong nga niyang sambit sa pangalang pinangako nga niyang hindi nababanggitin. Gulat ang rumihistro nga sa mukha niya habang tinatanaw ang familiar na mukha na hinihiling nga niya na sana ay hindi na nga niya makita pa. Mami, ayos lang po ba kayo? Tanong nga ni Jacob. Hindi sumagot si Maya at nanatili lang ang tingin sa lalaking nakatingin din sa kinaroroonan niya.
Kahit tumiikot nga ang carousel na tatanungin niya pa rin, ang kinaroroonan ni Anthony na gulat ding nakatingin sa kanya. Sinenyasan naman ni Justin si Jacob. Kuya, tingin ka din oh! Sa tinitignan po ni Mami! Sabay namang sinundan ng kambal ang tinitingnan ni Maya. Nagkatingin din sila sa isa't isa at para bang naintindihan ng ibig, ipahiwatig ng isa't isa. Ilang sandali lang ay nagsigawan naman ang mga tao nang biglang dumilim ang buong paligid. Nawala ng kuryente ang buong amusement park. Agad naman na nataranta si Maya at mabilis na kinapa ang mga anak pero wala siyang nakapa. Bigla siyang nanlamig at bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa kaba. Matapos ang ilang segundo ay bigla rin namang lumiwanag ang buong paligid. Mula sa kinaroroonan ni Maya ay natanaw naman niya ang mga anak na nakababa na sa carousel. Jacob, Justin, sigaw ni Maya at dali-daling bumaba sa carousel. Bago pa narating ni Maya ang kinaroroonan ng mga anak, ay mabilis namang tumakbo ang mga ito papunta sa kung saan. Sinundan ni Maya ng tingin ng mga anak at gulat nang makitang papalapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Anthony. Huli na nang makita ni Maya ang mabilis na pagyakap ng kambal kay Anthony. Daddy ka po namin! Sabay na sambit nga ng dalawa. Napanganga na nga lamang si Maya sa mabilis na pangyayari habang si Anthony naman ay gulat na napatingin sa kambal at binalik din ang tingin kay Maya. Ano pong ibig sabihin nito? Ikaw po ang daddy namin dahil magkamukha po tayo. Oo nga po, hindi po kami nagkakamali. Wala po ba kayong nararamdamang lukso ng dugo? Bago pa makapagsalita si Anthony, may pares namang kamay ang umila sa magkabilang braso ng mga bata. Tinuruan ko kayo na huwag basta-basta lumalapit o kumakausap sa estranghero. Nangako kayo na susundin niyo ako. Agad na sabi nga ni Maya nang mahila nga ang mga anak. Papalayo kay Anthony. Pero Mami, hindi ba't siya ang daddy namin? Mali po ba kami nangakala? May lungkot nga na tanong pa nga ni Jacob. Nakaramdam naman ng kirot sa puso nga si Maya. Dahan-dahan naman siyang napatingin kay Anthony na nakatingin pa rin sa kanila. Maya, ikaw nga ba yan? Tanong nga nito at napatingin sa mga bata. May mga anak ka na? Nakapangasawa ka na? Dagdag pa nga niya. Wala po siyang asawa kaya hinahanap po namin ng daddy namin. Kilala mo po ang mami namin, di ba? Magkakilala po kayo. Pasensya na po, sir. Nagkamali lang na bata, pasensya na po talaga. Agad namang sabi ni Maya at mabilis na tumalikod nga. Saka naglakad nga papalayo. Naiwan naman si Anthony sa kinatatayuan niya na puno ng pagtataka. Hindi na siya nagtangka pang humabol dahil wala rin naman siyang rason para gawin iyon. Kahit na ganon ay tumatak pa rin sa isip niya ang nangyari lalo na ang tungkol sa mga bata. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi na rin nangulit ang kambal tungkol kay Anthony na inakala nilang daddy nila. Hindi naman nagpaliwanag si Maya o nagbanggit pa tungkol sa nangyari sa amusement park. Pero ramdam ng mga bata ang galit nito kaya nanahimik na rin sila. Ayaw ng kambal na inisin o galitin ng mami nila dahil bukod sa takot sa kanya ay mahal din nila ito at ayaw na masaktan. Hiramin mo muna sila ah. Huwag ka mag-alala. Alam mo naman na hindi ko sila pababayaan. Mahiting sabi nga ni Angela. Oo na. Ayos din dahil may dadalawan akong meeting. Tawagan mo nila ako kapag nagka-problema. Sabi naman ni Maya. Excited naman na sumama ang kambal kay Angela dahil ipapasyal nga niya daw ang mga ito sa mall at bibilhan ng mga gamit na laruan. Bago tayo pumunta ng mall, daanan muna natin ang bahay ng boyfriend ko ah. Kasama din siya sa atin at ipapakilala ko kayo sa kanya. Excited na sabi niya ni Angela habang nagmamaneho sa kotse niya. May boyfriend ka na po pala? Mabait din po ba siya gaya po ninyo? Tanong naman ni Justin. Oo naman, hindi ako pumapatol sa masasamang ugali. Kaya gayahin niyo ako ah. Maging mabait kayo sa boyfriend ko at tawagin niyo lang siyang
Tito Troy, o kaya tito, kapag nahirapan kayo. Sige po, Ninang! Sabi naman ng kambal. Matapos ang ilang minuto ay narating na nga rin nila ang bahay ng sinasabing boyfriend ni Angela. Agad din naman silang pinapasok ng kasambahay dahil kilala na nga nito si Angela. Babe, I'm here! Nangiting bungad nga ni Angela na makapasok na nga sa sala ng bahay. Babe, finally! Namiss kita agad! Sabi naman ng isang lalaki na agad lumapit kay Angela. Kuya, nakikita mo ba ang nakikita ko? Biglang tanong nga ni Justin kay Jacob. Sinundan naman ni Jacob ang tingin ng kapatid at nagulat nang makita ang isang familiar na lalaking nakaupo sa upuan kung saan mo nakikita ang sofa. Lumapit naman si Justin sa lalaki kaya sumunod din si Jacob sa kanya. Kayo po yung nasa amusement park, di ba po? Nagkita po tayo ulit. Justin, huwag na daw tayong nakikipag-usap sa hindi natin kakilala. Papapagalitan na naman tayo ni Mami nun sa ginagawa mo eh. Bulong naman ni Jacob sa kapatid. Ano yung binubulong niyo dyan? May problema ba mga bata? Tanong nga ni Angela nang makalapit ng dalawa. Sila bang mga inaanak mo? Mga anak ba sila ni Maya? Kunot na ang tanong nga ni Anthony. Nagulat naman si Angela sa tanong nito. Teka, kilala mo si Maya? Bakit kaya ba nandito? Tinatalo mo si Troy? Wala naman siyang sakit ah. Ano nga ni Angela? Masama bang pumunta sa bahay ng pinsan ko? Pabalik namang tanong ni Anthony. Sus, akala mo naman kung sino porket mayaman at gwapo? Pahirap pa nga nabulong ni Angela. Nagkakilala na ba kayo? Kilala mo nga ba ang nanay ng mga bata? Singit naman ni Troy. Kasambahay ko si Maya noon. 2 buwan lang siya sa akin. Halos pabulong naman ang sagot nga ni Anthony dahilan para mapasinghap nga sa gulat sina Angela at Troy. Teka kung ganun. Sambit nga ni Troy at mabilis, nanilapitan niya ang mga bata. Tinitigan niya ang mga ito ng mabuti mula ulo hanggang paa at mas nag-focus pa nga sa mukha ng mga to. Magkamukha kayo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Anong magkamukha? Paano naman sila magiging magkamukha? Taas kilay na tanong naman ni Angela. Tinignan naman siya ni Troy na may halong pagpapahiwatig ng tingin. Ilang sandali lang, nakuha din naman ni Angela ang ibig sabihin ni Troy, kaya agad siyang napatakip ng bibig gamit ang kamay niya. Nagpabalik-balik ang tingin niya kay Anthony at sa mga bata at unti-unti rin naman siyang nakakakita ng pagkakahiwig niya ng mga to. Kailangan natin kausapin si Maya dahil siya naman makakapagkumpirma kung totoo ba ang hinala natin. Seryosong sabi niya. Ako na ang kakausap sa kanya, sabi naman ni Anthony. Tumawa naman si Angela sa katinawagan nga si Maya kung kailan matatapos nga ang meeting nito. Nagyaya siya, nasabay na ngang nagtanghalian at pumayag din naman si Maya. Pinasyal na nga muna ni Angela ang kambal sa mall kasama si Troy. Nang sumapit naman ang tanghalian, ay tumungo na nga sila sa isang restaurant kung saan sila magkikita-kita. Akala ko hindi mo silang hihiramin. May nangyari ba? Bungad na tanong nga ni Maya nang makalapit sa mesa kung nasaan nga sina Angela at ang mga anak niya. Nice to see you again, Maya. Sana naman hindi mo ko nakalimutan. Ako nga palang boyfriend ni Angela. May ngiting sabi naman ni Troy na nasa tabi lang ni Angela kaya napatigin sa kanya si Maya. Kuminot naman ang noo ni Maya sa pamilyar na mukha ng lalaki. Inisip niya kung saan nga ba niya nakita ito hanggang sa naalala na rin niya. Hinding-hindi niya ito makakalimutan dahil minsan na rin niya itong sinisi dahil sa nangyari sa kanila ni Anthony noon. Kung hindi lang sana nito inuwi si Anthony at hinayaan na lang na mahimasmasan muna bago iuwi, ay baka walang nangyari sa kanila. Pero biniyayaan naman siya ng 2 anak, kaya nawala rin ang pagsisisi niyang iyon. Nice to meet you. Hindi ako sure kung nagkita na ba talaga tayo. Hindi namang sabi ni Maya. Ako sure ako na nagkakilala na tayo noon. Siguro naman hindi mo yun itatanggi. Napalingon naman si Maya sa nagsalita mula sa likuran niya
at nagulat nang bumungad sa kanya ang mukha ni Anthony. Hindi naman siya nakapagsalita at napatitig lang. Bago pa siya nakapagsalita ay hinawakan agad siya ni Anthony sa kamay, sa kahinila, papunta sa isang bakanteng upuan sa sulok na pinareserve nito. Wala namang nagawa si Maya kung di ang umupo nang paupuin siya ni Anthony at umupo ito sa kaharap niyang upuan. Anong kailangan mo? Nagtatanong ang isip na tanong nga ni Maya. Ano nangyari? Sinabi sa akin ni Angela na wala kang asawa. Buntis ka noon at hindi rin niya alam kung sino ang ama ng mga anak mo. Posible bang? Mabilis namang pinutol nga ni Maya ang sasabihin ni Anthony. Ano bang pinupunto mo? Ano naman ang pakialam mo sa buhay ko ha? Wala kang kinalaman kung nabuntis man ako at walang ideya si Angela kung sino ang ama. Kailangan mo ba talagang pakialam ang personal kong buhay? Kumunot naman ang noon ni Anthony. Wala pa naman akong sinasabi pero masyado ko ng defensive. Gusto ko lang namang makasiguro dahil kung mali ako wala namang mawawala sa atin pareho, diba? Ano bang gusto mong puntuhin? Ano gusto mong mangyari? Matari na saad nga ni Maya. Gusto kong magpa-DNA test kami ng mga anak mo. Kung negative ang result, bibigyan kita ng compensation para sa pagsasayang ng oras mo. Agad na sagot naman ni Anthony. Kitang-kita nga ni Maya ang pagiging desidito sa mga mata ni Anthony. Alam niya na kahit anong gawin niyang hadlang o pagbigay ng rason, hindi ito basta-basta hanggang sa makuha nga nito ang sagot na gusto nga nitong malaman. At ano naman ang gagawin mo kung maging positibong resulta ng DNA test? Wala naman akong masamang intention sa kanila at mas lalo na wala akong balak na kunin o ilayo sila sa'yo. Mag-usap tayo at pagplanuhan kung paano natin maibibigay ang atensyon natin bilang mga magulang na kailangan nila. Hindi naman nagsalita si Maya. Nag-iisip kung may iba pa bang pwedeng gawin para malusutan nga ang nangyayari noon. Alam mo na ano man ang gawin mo, lalabas at lalabas din ng totoo. Handa akong makinig kung kaya mo nang sabihin sa akin ang totoo ngayon. Dagdag pa nga ni Anthony. Ilang sandali lang, hindi naman napigilan ni Maya ang sarili at mahinang tumawa. Kumunot naman ang noo ni Anthony dahil nga sa biglaang pagtawa nga niya. Ano bang habol mo? Kahit na sabihin ko sa'yo na anak mo nga ang mga bata na buo nga sila nung araw na nag-blackout sa bahay mo. May magbabago ba? Sa tingin mo hahayaan ko silang makapasok sa mundo mo? Hindi ka nila nakasama mula noong pinanganak sila kaya sa tingin mo basta-basta silang maniniwala sasama sa'yo kapag gusto mo? Kung mga anak ko nga sila, pananagutan ko sila. Ibibigay ko lahat ng kailangan nila at magiging responsable ng ako sa kanila. Ipagkakait mo ba talaga ang mga bagay na yun sa akin? At sa kanila? Wala naman akong gagawin na ikakasama nila. Ramdam ni Maya na puno nga ng sincerity ang bawat salita ni Anthony, pero nasasaktan pa rin talaga siya dahil sa magkahalong emosyon na nararamdaman at magkahalong mga negatibong ideya na nalaman nga niyang hindi dapat pangunahan. Paano kaya kung hayaan mo silang magdesisyon kung gusto ba nilang malaman ang katotohanan tungkol sa tunay nilang ama? Tumayo naman si Maya mula sa pagkakaupo. Pagbibigyan ko ang gusto mong DNA test. Saka na lang ulit tayo mag-usap kapag may resulta na. Seryoso nga niyang sabi sa katinungan ang kinaroroonan ng mga anak niya. Nakaramdam nga siya ng gutom kaya tinibahan niya ang mga anak. May mga pagkain na nga rin sa mesa nila, kaya sumabay na nga rin siya sa pagkain. Lumapit din si Anthony para kumain nga at tumabi naman ito kay Troy. Nagkasundo na ba kayo? Hindi ba naging maayos ang pananalitahan ni Anthony? Hayaan mo na muna. Kamamatay lang kasi ng mom niya last month dahil sa sakit sa puso at nabatay naman ng dad niya 6 months ago dahil sa aksidente. Biglang bulong ni Angela kay Maya. Natigilan naman si Maya. Nakaramdam naman agad siya ng konsensya at awa dahil sa inasal niya kanina. Wala naman kasi siyang ideya at inaamin niya na masyado siyang nagpadala sa emosyon niya. Hindi na nagsalita si Maya at nagpatuloy na rin sila sa pagkain. Pagkatapos kumain ay umuwi na rin si Maya kasama ang mga anak niya. Gaya ng napag-usapa
Nagsagawa nga ng DNA test sa pagitan ni Anthony at sa kambal. Pinaliwanag at pinaintindi naman ni Maya sa mga anak ang nangyayari na unti-unti rin namang naiintindihan ng mga ito. Iha, nasa sala na si Anthony. Hinintay ka na niya doon. Sabi nga ni Manang Chema nang makapasok na sa kusina ng bahay ni Maya. Siyang nag-iisang kasambahay ni Maya na naninilbihan nga noong pinagbubuntis pa lang ni Maya ang kambal. Sige pa, Manang. Kayo na pong bahalang magdala nitong merienda sa playroom ng mga bata sa ikalawang palapag. Salamat po, Manang. Kinuha naman ni Maya ang isang tray na may lamang 2 baso ng juice at egg sandwich. Lumabas siya sa kusina at tumungo nga sa sala. Inilapag niya naman ang dalangan ng tray sa mesa sa harap ng inupuan niya ni sofa ni Anthony. Ito na yung binigay ng doktor na DNA result. Hindi ko pa nabubuksan, ikaw na. Mukhang alam ko na naman ang resulta. Sabi nga ni Maya, sakay nabot nga kay Anthony ng isang brown envelope na kinuha nga rin naman ito. Alam mo na? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Mas mabuti na yung sigurado at may ebidensya. Hindi naman nagsalita pa si Anthony at dahan-dahan nang binuksan ang envelope. Nakatingin lang si Maya sa kanya habang nakaupo sa kaharap na sofa na inuupuan niya. Nitong mga nakaraang araw ay nakikita ni Maya ang pagiging mabait at malapit ni Anthony sa mga bata. Unti-unti niya ring mas nakilala pa si Anthony at talagang inaamin niya na naiinis siya dahil may pagkakatulad ang mag-ama sa maraming bagay gaya ng pagkakaroon ng mga ito ng allergy sa mani at paehas din ito na paboritong ulam na adobong manok. Nasagot na ba ang papel na yan ang tanong mo? Dahan-dahan namang napatingin nga sa kanya si Anthony. Baka sa mukha nga nito ang pagkagulat at halo-halong emosyon. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang mga bata, pero sana wag mo ring bawiin ang sinabi mo na hindi mo sila ipapahamak ano man ang mangyari. Nasasaktan akong tanggapin ka sa buhay ng mga anak ko lalo na't kaya ko namang ibigay ang mga bagay na kailangan nila. Pero magiging makasarili naman ako kapag hindi kita pinagbigyan at ang mga bata. Kahit ilang beses ko man kasi itanggi, alam kong kailangan din nila ng aruga mula sa tunay nilang ama. Hindi naman kita pipilitin. Nagampanan ng responsibilidad mo pero kung willing ka naman, hindi kita pipigilan. Dagdag pa nga ni Maya. Napayo ko naman si Anthony, hindi siya umimik at tahimik lang hanggang sa unti-unti rin kumawala ang hikbi niya. Medyo nataranta naman si Maya dahil baka may nasabi nga siyang hindi maganda. Huwag kang mag-alala, Maya. May isang salita ako. Sabi naman ni Anthony, saka siya tinignan sa mata. Pinahiran din niya ang luha sa mata niya. Lumiti naman ng tipid si Maya sa katumango. Pinuntahan din niya sa playroom ang mga bata para ibalita sa mga ito ang totoo. Masaya naman ang kambal na makilala na sa wakas ang daddy nila. Hinayaan naman ni Maya na makapagbanding ang mag-ama at unti-unti nang tinanggap sa sarili niya na kailanman ay hindi niya matatakasan pa ang nangyayari. Sa paglipas ng mga araw ay nagkasundo sina Maya at Anthony sa co-parenting na setup. Kailangan nilang magkasundo sa harap ng mga bata at pipili ng mga araw kung kailan nila pwedeng masolo ang mga bata. Dumaan sila sa legal na proseso at hindi ipinagkait ni Maya sa mga bata na ilagay sa birth certificate ng mga ito ang pangalan ni Anthony pero nanatili namang dala nila ang apelyido ni Maya. Habulin mo ako, Daddy! Ang daya ako rin, teka si Daddy pala ang tayo eh! Magkasunod na sad nga nila Justin at Jacob sabay tawa at takbo. Nagkulo rin namang monster si Anthony at agad hinabol nga ang dalawa. Kasalukuyan nga silang nasa park. Habang naglalaro ang mag-ama, ay nakatanaw naman sa kanila si Maya na may ngiti sa labi. Natutuwa siya dahil kahit papaano ay nagkakasundo na nga rin sila ni Anthony pagdating nga sa mga bata. Mamaya ulit yan, magmerienda muna tayo. Tawag naman ni Maya sa mga ito. Mabilis namang nagsilapitan ng mag-ama sa kinaroroonan nga niya kung saan may pahabang upuan.
Luto mo ba? Matagal na rin ako hindi nakakatikim ng luto mo. Parang na-excite nga na sabi ni Anthony. Kung ganun po, sa bahay ka na po kumain mamaya, Daddy. Oo nga po, mas masarap po na magluto si Mami ngayon. Naku, binobola niyo lang ako para masunod ang gusto niyo. Sabay naman ang magikik nga ang kambal. Saka sumubo nga sa nilutong egg sandwich ni Maya. Kumain din si Anthony at halata sa mga mukha nito na nag-enjoy nga talaga sila sa pagkain. Kumuha na nga rin si Maya at bago pa nga siya nakasubo ay may bigla namang humilo ng buhok niya. Agad naman siyang napadaing. Ikaw pala ang kabit ni Anthony. Walang yakang babae ka? Singhal ng babaeng humila nga sa buhok ni Maya. Mami! Sabay namang sigaw ng kambal. Francine? Anong ginagawa mo dito? Pitawan mo nga si Maya. Wala siyang ginagawang masama. Galit na sambit naman ni Anthony at pilit niya na inilayo si Francine kay Maya. Hindi ako babae ni Anthony. Nagkakasundo lang kami dahil sa mga anak namin. Depensa naman kagad ni Maya. Napabidang na nga lamang si Francine sa buhok niya nang sabihin ngayon. Hinimas naman niya ang anit niya dahil nga masakit nga ang pagkakahila ni Francine. Ano, may anak ka na? Kaya mo ba ako hiniwala na tiniwan dahil may mga anak ka na? Siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal natin? Dagdag pa nga niya. Hiniwalayan kita dahil wala akong nararamdaman para sa'yo. Wala silang kinalaman dito dahil hindi ko naman malaman na may anak pala ako kay Maya. May di nasabi nga ni Anthony. Nagtago naman ang mga bata sa likuran ni Maya dahil sa pagkabigla at takot nga nila kay Francine. Lumayo rin ng kaunti si Maya dahil baka awayin na naman siya nito. Anthony, mag-usap kayo at sana huwag mo kami nadamay ng mga anak ko sa problema niyo. Sada mo ni Maya kay Anthony sa hinila nga ang mga anak palayo. Hindi naman napigilan ni Anthony ang mag-ina dahil hawak niya sa braso si Francine. Wala siyang magawa kundi ang hayaan ng mga to na makalis at galit na hinarap niya si Francine. Wala ka talagang ibang dala kundi problema, Francine. Kailangan mo ba talagang mangaway palagi bago unahing alamin kung ano ang nangyayari? Kaya hindi ko natiis yung ugali mo. Singhal pa nga ni Anthony. I'm sorry, okay? Kilala mo naman ako eh. Masyado lang kitang mahal kaya ako nagagawang mga bagay na yun. Kung gusto mo, hihingi agad ako ng tawad sa babaeng yun. Wala naman akong ideya sa setup niyo eh. Tatanggapin ko na lang na may anak ka dahil kadugo mo naman sila. Kung yun lang din naman ang habol mo sa babaeng yun. Sambit pa nga ni Francine. Hindi naman nakapagsalita si Anthony at nanatili nga ang galit niya sa ekspresyon kaya tuluyan na nang naiyak si Francine. Marami-rami naman ang dumadaang tao sa paligid at pinagtitinginan na nga sila. Kaya agad nahila nga ni Anthony si Francine papunta sa kotse niya. Nag-text naman si Maya sa kanya na umuwi na nga ito kasama ang mga bata. Napabuntong na nga naman si Anthony at saka pinandar nga ang kotse para iuwi nga si Francine sa kanila. Iha, nasa labas si Anthony, papasukin ko ba? Tanong nga ni Manang Gemma kay Maya na nagluluto nga ng hapunan sa kusina. Sige po, pakitanong na lang po kung may kailangan siya. Tumungo naman si Manang Gemma at umalis na nga rin para papasukin nga si Anthony. Tuwang-tuwa naman ang mga bata nang makita ang daddy nila. Naglalaro ang mga to sa sala na hinayaan muna ni Anthony dahil gusto nga niyang makausap muna si Maya. Pasensya na sa nangyari kanina sa park. Kinausap ko na si Francine at nangako siya na hindi niya ngayon umauulit pa. Kapag nagkita kayo, hihingi siya ng paumanhin sa inyo ng mga bata. Bungad na sabi niya ni Anthony nang makapasok nga sa kusina. Pinatay naman ni Maya nga po niluluto niya. Ayos lang. Wala na akong magagawa pa dahil nangyari na. Kung gagawin naman niya ang sinasabi niya na hindi na uulit ay kalimutan na lang natin ang nangyari. Nakapunan ka na ba? Dito ka na kumain. Sana naman, huwag nang bigyan ng ibang kahulugan ng pagkakasundo natin. Sad pa nga ng babae. Kahit bigyan man niya, wala naman siyang karapatan na magalit dahil wala na kami. She is my ex-fiancé pero dahil sa ugali niya, hiniwalayan ko siya.
Wala rin akong nararamdaman sa kanya, ang engagement namin noon ay para sa negosyo lang. Talaga? Iba talaga kayong mayayaman. Lahat pinapasok pagdating sa negosyo, kahit walang kasiguraduhan. Yun ang kinakalakihan ko, pero hindi ibig sabihin nun dadalhin ko yun sa mga anak ko. Seryosong saad naman ni Anthony. Hindi naman nagsalita pa si Maya at nagsimula ng maghain sa mesa ng niluto niya. Tinulungan naman siya ni Anthony. Habang naglalagay ng pinggan sa mesa, ay hindi naman inaasahang nagdikit ang mga balikat nila, kaya parehas silang napatingin sa isa't isa. Napalunok naman si Maya nang makitang titig na titig si Anthony sa kanya. Hindi siya nakakilos nang makitang unti-unting inilapit ni Anthony ang mukha nito sa mukha niya. Ilang sandali lang ay unti-unti namang napapikit si Maya hanggang sa naramdaman din niya ang pagdampi ng labi ni Anthony sa labi niya. Unti-unti ring gumalaw ang labi ni Anthony na ginantihan din ni Maya. Mommy, Daddy? Mabilis namang naitulak ni Maya palayo si Anthony. Malakas ang pagtulak na nagawa niya dahil tumama ang tagiliran ni Anthony sa may lababo. Napapikit naman ito dahil sa malakas na impact ng pagkatama niya. Ready ng hapunan mga anak, kain na tayo. Mahiting sabi nga ni Maya, kakapasok na lang ng mga anak. Confident siya na hindi sila nakita ng mga bata dahil kakapasok lang ng mga ito sa kusina kasama si Manang Hema. Agad namang pinaupo ni Maya ang mga anak sa upuan, sa kanilagyan ng ulam ang mga plato nila. Umupo naman si Anthony sa bakanteng upuan habang nakahawak sa tagiliran niya. Bakit po, Daddy? Ayos ka lang po ba? Masakit po ba ang tagiliran niyo? Tanong nga ni Justin at Jacob. Wala mga anak, ayos lang ako. Gutom lang to. Sige na, kain na tayo. May pilit nga ng ngiti namang sagot ni Anthony. Sabay-sabay na rin silang kumain lahat at kasalo rin nila si Manang Gemma. Nagkwento naman ang kambal tungkol sa mga nakaraan na experience nila na gusto nilang ibahagi kay Anthony. Nakikinig lang si Maya sa kanila at hindi naman nakatakas sa kanya ang pasulyap-sulyap na ginagawa ni Anthony sa kanya. Pagkatapos kumain ay si Manang Gemma na ang naghugas ng pinggan, habang si Maya naman ang nag-asikaso ng kambal para bihisan ang mga ito at ihanda ang mga ito sa pagtulog. Good night, Mommy! Good night, Daddy! Sabay na sabi nga ng kambal. Good night mga anak. Mayiti namang sabi ni Maya sa kahinalikan nga ang mga anak sa noon ng mga to. Ganon din naman ang ginawa ni Anthony. Pinatay na nga rin ni Maya ang ilaw sa kwarto ng kambal at lumabas. Iisa lang ang kwarto nila pero malaki ito at magkaiba nga ang kamang hinihigaan. Umuwi ka na rin. Late na. Idadaan ko na lang ang mga bata bukas sa bahay mo. Sabi nga ni Maya kay Anthony at naunang maglakad nga dito. Napahinto naman siya nang hawakan nga nito ang kamay niya. Kaya nalingon niya ito sa kahinintay nga na magsalita. Tungkol sa nangyari kanina, may pagdadalawang isip nga na bulong ni Anthony. Hayaan mo na yun. Kalimutan na natin yun. Agad namang sabi ni Maya. Wala akong sinasabi na kalimutan yun. Lalo na ang nangyari sa atin 6 years ago. Bago ba makapagsalita si Maya, mabilis naman siyang nahila ni Anthony dahilan para mapalapit nga siya dito at magdikit ang mga katawan nila sa isa't isa. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Gulat na tanong ni Maya. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya na nga sa sarili niya na hindi siya kinakabahan pero sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Paano kaya kung buuin na lang natin ang pamilya natin? Ikaw, ako at ang mga bata. Papanagutan ko sila. Magpapakasal tayo para maging buo na ang pamilya natin. Seryosong sabi pa nga ni Anthony. Nagulat naman si Maya sa sinabi ng lalaki. Sa tingin mo ba? Magiging madali yun? Hindi magiging madali na bumuo ng isang pamilya na walang pagmamahal. Hindi tayo pwedeng bumuo ng pamilya para sa mga bata dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa, diba? E di gawin natin yun. Mahalin natin ang isa't isa
Gusto kong magkaroon ng sariling pamilya, dumating kayo sa buhay ko kaya tatanggapin ko kayo ng buo. Nakikita ko naman na magiging worth it lahat kapag kayo ang pinili kong maging pamilya. Masaya ako sa tuwing magkakasama tayo. Gusto kong manatili ang saya habang buhay. Makahulog ang saad pa nga ni Anthony. Lumayo naman si Maya kay Anthony. Huwag kang magdesisyon ng madalian. Hayaan mo na natin na ibaling ang atensyon natin sa mga bata. Mas gusto ko unahin muna sila kaysa sa sarili ko. Ani pa nga ni Maya. Tumalikod naman si Maya at iniwan si Anthony sa kinatatayuan nito. Binilin ni Maya kay Manang Gemma na isara ang gate at pinto kapag aalis na si Anthony bago dumiretso sa kwarto niya. Kinabukasan, bago tumungo si Maya sa importanteng aasikasuhin niya, ay iniwan niya muna ang mga anak sa bahay ni Anthony. Panatag naman ang loob ni Maya, lalo na't kasambahay pa rin ni Anthony, si Manang Rita. Pagkatapos niya sa inasikaso niya, ay binalikan din naman niya ang mga bata. Jacob, Justin, nandito na ako. Sambit nga ni Maya na makapasok na sa bahay ni Anthony. Bukas ang gate at binigyan naman siya ng permiso ni Anthony na pumasok lalo na kapag nasa loob niya ang mga bata. Iha, nandito ka na pala. Nasa may playroom ng mga bata. Nasa ikalawang palapag. Dadalhan ko na nga sila ng snacks doon ngayon, sabay na tayong pumunta. Niliting sabi nga ni Manang Rita, nakakalabas lamang ng kusina. Tumungo naman si Maya at tinungo nga nila ang playroom na hinanda nga mismo ni Anthony para sa mga bata. Pagdating nila sa kwarto ay nadat na naman nilang bukas ang pinto. Kayo ang dahilan kung bakit ayaw na ni Anthony. Kayo ang hadlang sa pagmamahalan namin. Kailangan nang mawala. Saad nga ng isang babae. Mabilis na pumasok sa loob si Maya at nakita niya kung paano paluin nga ni Francine si Jacob na umiiyak na. Si Justin naman ay nakahawak nga sa damit ni Francine para patigilin nga sa pagpapalo nga nito sa kuya niya at umiiyak na nga rin ito. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Singhal ni Maya at mabilis na hinila nga ang mga anak palayo nga kay Francine. At nandito na nga ang manggaling yung mommy kung saan kayo nagmana. Mga hadlang kayo sa buhay namin ni Anthony. Napakungot na o si Maya. Hadlang? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Francine? Nababaliw ka na yata eh. Pati mga bata pinapatulan mo. Kung ano-ano pang mga pinagsasasabi mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kayo dapat ang mahiya, Maya. Kayo ang bigla-bigla na lang pumasok sa buhay namin ni Anthony. Nakikilimos ng atensyon sa kanya. At kinakawawa lang ang kansarili para makuha ang gusto. Isang malutong na sampal nga ang binigay ni Maya kay Francine. Gulat na gulat naman si Francine at sasampalin na nga rin sana si Maya nang mahawakan naman ito ang kamay niya. Sabihin at gawin mo ng lahat ng gusto mo sa akin. Huwag mo lang idadami ang mga anak ko dahil wala silang kinalaman sa anumang nangyayari sa paligid nila. Mga bata pa sila. May diin na sabi ni Maya. Huliya kang babae ka? Singhal pa nga ni Francine at mabilis na hinila nga ang buhok ni Maya. Hindi naman nagpatalo si Maya at gumanti rin. Punong-puno na nga siya sa pinaggagawa ni Francine na wala namang sapat na rason. Wala naman siyang ginagawang masama at kung tungkol man ito kay Anthony, si Anthony dapat ang kausapin ni Francine. Wala akong ginagawang masama. Ikaw tong nangaaway nang walang dahilan. Kung gustong gusto mo talaga si Anthony, siyang lapitan mo at hindi ako. At lalo ng mga anak ko. Depensa pa nga ni Maya. Paano ko gagawin yun? Itinakwil na nga ako ni Anthony dahil sa inyo. Mami, tama na po! Umiiyak nga na sambit nga ng kambal. Sinubukan naman silang awatin ni Manang Rita, pero nasaktan lang ito. Ayaw talaga ako mawala ni Francine at hindi naman nagpapatalo si Maya. Ilang sandali lang ay bigla namang tumunog ang cellphone ni Maya na nasa bulsa niya. Napahinto sila pareho ni Francine. Napatingin naman si Maya kay Manang Rita, kaya dali-dali namang kinuha ni Manang Rita ang cellphone at sinagot ang tumatawag sa cellphone ni Maya. Sa ospital daw.
Naaksidente si Anthony. Halos pabulong na sambit nga ni Manang Rita. Agad naman na napabitaw nga si Maya at Francine sa isa't isa dahil nga sa sinabi ni Manang Rita. Ano? Saang ospital daw po siya dinala? Agad namang tanong nga ni Francine dahil nag-aalala siya. Binalik naman ni Manang Rita ang cellphone kay Maya. Kinuha naman yun ni Maya at tiningnan, tinext ng tumawag kanina ang address ng hospital kung nasaan si Anthony. Dali-dali namang hinila ni Maya ang mga anak. Sumunod naman sa kanya si Manang Rita. Sumakay sila sa sasakyan ni Maya at dali-daling tinungo ang hospital. Nakasunod naman sa kanila si Francine sakay sa sariling kotse niya. Saan po naka-admit si Anthony de la Vega? Ako si Maya Torres. Tinawagan ako kanina na naaksidente daw po siya. Agad na sabi nga ni Maya nang marating nga ang counter sa loob ng ospital. Ah, yes po. Ako po yung tumawag sa inyo kanina, nasa room 690 po siya. Samahan ko na po kayo doon. Sabi naman ng nurse. Sumunod naman siya sa nurse na puno ng kaba, ang dibdib. Halo-halo ang negatibong emosyon na nararamdaman niya. Ayos lang ba si Anthony? Hindi naman malubha ang natamo niya, hindi ba? Tanong pa nga ni Maya habang naglalakad sila ng nurse. Nakasunod naman sa kanila si Manang Rita at ang mga bata. Sa pagkakaalam ko po ay may nakabangga siyang kotse. Naipit ang mga binti niya kaya ngayon, hindi nga niya ito maikilos. Tatawagin ko na lang po ang doktor na nag-asikaso sa kanya para malaman niyo ang buong detalye ng kalagayan niya. Sagot naman ng nurse. Hindi na nagtanong pa si Maya nang marating din nila ang kwarto kung nasaan si Anthony. Hindi na muna niya pinapasok si Manang Rita at ang mga bata. Pagpasok nila ng nurse sa loob, ay nadatnan niya namang nakahiga sa hospital bed si Anthony at nakataas ang dalawa nitong paa. Paglapit niya ay nakita rin niya ang mga galos sa katawan nito. Nagpaalam naman ang nurse na aalis para tawaging ang doktor. Anthony, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Paano ka na-aksidente? Sunod-sunod na tanong nga ni Maya. Unti-unti namang minulat nga ni Anthony yung mata niya at dahan-dahan tumingin. Maya, kamusta ang mga bata? Halos pabulong na sambit nga ni Anthony. Ayos lang sila, Anthony. Hindi mo sila kailangan nalalahanin lalo na kung nandito naman ako. Sarili mo ang intindihin mo. Paano ka na-aksidente? Namali ng liko ang kasalubong kong kotse. Nagmamadali din ako kaya nagkabangga ang mga kotse namin. Sa tingin ko, mas malala pa ang natamo ng kabilang driver ng kotse kaysa sa akin. Kaya nag-aalala ako. Bago pa makapagsalita si Maya, ay bumukas naman ang pinto ng kwarto. Pumasok sa loob ang nurse kanina na may kasamang doktor. Hindi na rin napigilan ni Maya ang mga anak nang makapasok ito at mabilis na lumapit kay Anthony. Kayo po ba si Miss Maya Torres? Kayo kasing nakalagay sa emergency contact list ng cellphone Mr. De La Vega. Pingat nga na sabi nga ng doktor nang makalapit kay Maya. Agad namang tumango si Maya kahit na medyo nabigla nga siya sa sinabi nito. Stable na ang kalagayan ni Mr. De La Vega. Kailangan niya lang na makabawi ng lakas pero ang bad news, pansamantala siyang magiging lumpo. Hindi pa ako sigurado kung kailan siya makaka-recover pero kailangan niya ng therapy para mailakad ulit ang mga paa niya. Paliwanag nga ng doktor. Pero sigurado naman po na makakalakad siya ulit, hindi ba? Malaki naman ang chance na mailalakad niya ulit ang mga paa niya. Tanong pa nga ni Maya. Malalaman natin yan kapag may improvement na sa therapy niya. Sa ngayon, kailangan niya munang manatili dito sa ospital para mamonitor ang kalagayan niya. Nilingon naman ni Maya ang kinaroroonan ni Anthony. Busy ito sa pakikipag-usap sa mga bata na mukhang kinukumbinse na ayos lang siya. Nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Maya sa doktor. Inalam niya ang mga dapat at hindi dapat na gawin sa pag-aalaga ni Anthony. Umalis din naman ang doktor kasama ang nurse matapos silang mag-usap. Nagdesisyon din si Maya na manatili sila sa hospital para bantayan at alagaan si Anthony. Saktog-sakto lang dahil nakahanap na siya ng manager sa restaurant niya kaya hindi na siya kailangan pumunta pa doon araw-araw.
Sinabi sa akin naman ng Rita na nag-away na naman daw kayo ni Francine sa bahay. Biglang sabi niya ni Anthony, pinalo nga niya ang mga bata at sinasabi niya na hadlang kami sa pagmamahalan niyo. Kumulo ang dugo ko, kaya hindi ko natiis na lumaban. May saltik yata yun sa pag-iisip eh. Katwiran pa nga ni Maya. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi ko naman kakampihan si Francine. Gagawa ko ng paraan para hindi na siya makalapit pa sa inyo. Concerned naman na saad ni Anthony. Kaya ko ng sarili ko, Anthony. Huwag kang mag-alala. Sarili mo na lang mas isipin mo. Magpagaling ka na dahil talagang hindi matuto ang mga bata sa sitwasyon mo ngayon. Saad pa nga nito. Hindi naman agad nakapagsalita si Anthony. Napabuntong hininga naman siya at napatingin sa harap niya na para bang may malalim na iniisip. Pasensya ka na kung masyado na kitang naistorbo. Maintindihan ko kung iwan mo ko. O kaya hayaan na lang. Humingi din ako ng tawad kung nabigla kita sa sinabi ko noon na magpakasal tayo. Hindi ko sinabi yan para magkaroon ako ng karamay dahil mag-isa na lang ako ngayon. Sinabi ko yun mula sa puso ko. Ang totoo niyan, pagkatapos mong umalis noon sa bahay, hinanap kita. Pero hindi kita mahanap. Tinulungan pa nga ako ni Manang Rita noon pero hindi ka na rin mahagilap pa. Napakunot noon nga si Maya. Bakit mo naman ako hinanap? Wala naman akong atraso sa'yo, di ba? Gusto kong humingi ng tawad sa nangyari noon, Maya. Gusto kita na bumalik dahil hinahanap ko ang presensya mo. Sa kabila ng pagiging seryoso ko sa tuwing kaharap ka, lagi mo lang akong niningintian na miss ko yun. Tumawa naman ang mahina si Maya. Seryoso ka ba? Sinasabi mo ba na gusto mo ko? Ako na kasambahay mo noon? Ako na nabuntis mo dahil sa brownout? Sigurado ka ba? Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay o pisikal na kagandahan. Kung saan ako masaya at komportable, handa ko yung piliin bilang tahanan na uuwian ko palagi. Ngayon nagtagpo tayo ulit at may bonus pang kasama dahil nagkaanak pala tayo. Gusto ko na hindi ka napakawalan pa. Gusto kong bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang mga salita ko. Sana mabuksan mo ang puso at isip mo sa akin, Maya. Hindi naman nakapagsalita si Maya. Bumilis naman ang puso niya. Hindi na ito normal at hindi lang ito isang beses na nangyari. Ilang beses niya mang itanggi. Alam niya sa sarili niya ang ibig sabihin ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Nag-isip naman si Maya ng isasagot. Ramdam naman niya ang sensiridad sa mga salita ni Anthony. Bibigyan kita ng pagkakataon kung mangangako ka na magpapagaling ka at magpapalakas para sa amin ng mga anak mo. Hinawakan naman ni Anthony ang kamay ni Maya. Pangako gagaling ako at papanindigan ko ang mga sinabi ko sa'yo. Ani pa nga nito. Ngumiti naman si Maya. Nanatili siya sa tabi ni Anthony hanggang sa makatulog ito. Kinumutan din niya ang mga anak na natutulog sa may foldable bed. Nasa sofa naman natutulog si Manang Rita. Nagdesisyon naman si Maya na lumabas muna para makalanghap ng sariwang hangin. Naglakad siya hanggang sa makalabas siya sa building ng hospital. Bumili siya ng ice cream sa may kanto para malamigan kahit papaano ang lalamunan niya. Pagkatapos maubos ang ice cream, ay bumalik din naman siya sa hospital. Bago pa siya tuluyang makapasok sa building, ay may bigla namang humila sa buhok niya papalayo. Walang iya kang babae ka? Dahil sa'yo pinagbawalan na ako ni Anthony na lumapit sa kanya. Kayo ng mga anak mo ang hadlang sa aming dalawa. Hindi ako papayag na mapupunta sa inyo si Anthony. Akin lang siya. Sigaw nga ni Francine. Hindi naman nagpatalo si Maya at lumaban din. Hinila din niya ang buong pwersa ang buhok nga ni Francine. Wala kaming kasalanan ng mga anak ko. Hindi ko kasalanan. Kung ayaw na sa'yo ni Anthony dahil sa ugali mong sobrang sama, huwag mong malapitan ang anak ko dahil ako talagang makakalaban mo. Galit na sambit naman ni Maya. At sa tingin mo, magpapatalo ko hindi mangyayari yon. Sigaw na naman ulit ni Francine at mas hinila pa ng malakas ang buhok ni Maya. Hindi naman nakaiwas si Maya nang sipain siya ni Francine sa paa. Napaupo siya at napadaing sa sakit. Sa sobrang bilis ng pangyayari
ay namalayan na lang niya ang sarili na nakahiga na sa daan habang nakapaibabaw sa kanya si Francine na sinasabunutan pa rin siya. Unti-unti namang nawawala ang lakas niya. Hoy, anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Biglang sigaw nga ni Angela. Walang pagdadalawang isip na nilapitan nga niya si Francine at hinila ng buong lakas ang buhok nga nito dahilan para mapabitaw ito kay Maya at mapadaing nga sa sakit. Angela, tama na! Pagawat naman ni Troy matapos kang matulungan si Maya na makatayo at agad nga siyang tumawag ng security guard kaya nailayo nga din naman si Francine kay Angela. Sino ka ba? Bakit ka nangangalam dito? Singal nga ni Francine. Aba, ang kapal ng mukha mo nasigawan ako. Kahit presidente ka ng mundo, hindi kita atrasan. Hindi nang aaway ang kaibigan ko, kaya wala kang karapatan sa bunutan siya. Sigaw naman pabalik ni Angela. Tigilan mo na to, Francine. Matagal na kayong tapos ni Anthony kaya tantanan mo na siya. Alam mo naman kung paano yung magalit at hindi ko kayang hindi sabihin ang ginawa mo ngayon kay Maya. Singit naman ni Troy. Pati ba naman ikaw, Troy? Pinipinog na nila ang ulo mo? Kilala mo rin naman ako, diba? Hindi ko kaya kung wala si Anthony, tatapusin ko na lang ang buhay ko kung hindi rin naman siya papapa sa akin. Eh di gawin mo. Wala namang may pakialam sa'yo doon. Saada mo ni Angela. Tama na, Angela. Hayaan mo na lang siya at sa presinto na lang kami maghaharap. Sisiguraduhin ko na hindi siya makakalapit sa atin. Saway naman ni Maya kay Angela. Hindi na rin nagsalita pa si Angela at tinulungan na si Maya na makapasok sa hospital para matingnan ng mga nurse sa loob. Si Troy naman ang nag-asikaso sa labas at siniguro na hindi na muna makakapasok si Francine sa loob. Nakarating naman kay Anthony ang nangyari at nagalit nga siya. Kaya naman tumawag siya ng abogado para masiguro na maiakyat sa korte ang reklamo nila kay Francine para hindi na rin ito manggulo o makalapit sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa na-discharge rin si Anthony. Kasalukuyan siyang hindi makalakad kaya nasa wheelchair lang siya at palagi naman siyang tinutulungan ni Maya. Nagdesisyon din si Maya na sa bahay na ni Anthony mamalagi at sinama rin niya si Manang Gemma para may dagdag na magbabantay sa mga bata dahil sumapit na ang pasukan. Madalas nang naiiwan si Maya sa bahay habang tinutulungan si Anthony sa pagpapatakbo sa kumpanya nito. Sinisiguro naman ni Maya na nabibigyan niya pa rin ng atensyon ng mga anak. Sumailalim naman si Anthony sa therapy at may improvement naman silang nakikita sa kanya. Mami, gising na! Birthday na namin ni Kuya Jacob! Sigaw nga nito habang tumatalon sa kama ni Maya. Dahan-dahan namang minulat ni Maya ang mata niya at masayang binati ng kaarawan ang mga anak. Katabi niya ang mga ito na matulog sa isang kwarto. Katabi naman ng kwarto nila ay ang kwarto ni Anthony. Hindi nagtatabi sina Maya at Anthony pero pinag-uusapan na naman nila iyon. Lalo na nitong nga nakaraang linggo ay talagang mas naging malapit sila sa isa't isa. Bumangon naman si Maya at tumungo sa kabilang kwarto kasama ang mga bata. Sakto namang kagigising lang ni Anthony. Happy birthday mga anak! Nakahanda na sa baba ang mga dekorasyon para sa 6th birthday party nyo. Mag-asikaso na kayo sa mga sarili nyo. Tawagin niyo si Manang Rita at Manang Gemma sa baba. Nangiting sabi nga ni Anthony. Agad naman na sumunod ang kambal at mabilis na lumabas sa kwarto. Naiwan naman si Maya na tinulungan si Anthony na makapagbanyo at makapagbihis na rin. Kaya naman ni Anthony na maligo at magbihis mag-isa. Sa pagtayo at pag-upo lang siya, nahihirapan. Excited na ako sa birthday celebration ng mga bata. Unang beses ko ito na makakasama sila sa birthday nila. Nangiting sabi nga ni Anthony habang pinapatayo ni Maya ang buhok niya. Nakabihis na nga siya at ganun din si Maya. Pareho silang may suot na kulay blue na damit dahil yun ang team color ng party ng kambal. Unang beses at tuloy-tuloy mo na rin sila makakasama. Saada man ni Maya. Daddy, yung gift niyo po yan sa amin. Sabay na sabi nga ng kambal na papasok na sa kwarto.
Naku, sobrang pogi niyo naman mga anak. Natutuwang sabi nga ni Maya sa kanilapitan nga ang mga anak at hinalikan sa noo. Gift agad, hindi pa nga nagsisimula ang party, mamaya na lang. Makakahintay naman kayo, di ba? May lambing na tanong nga ni Maya. Sabay naman na umiling-iling ang kambal. Alam namin na mahal mo kami, Mami. Gagawin mo ang lahat para sa amin. Pero mas mahal ka po namin. Opo, kaya sana gusto po namin piliin niyo rin po ang makakapagpasaya sa inyo. Hindi namin kayo pipilitin sa bagay na ayaw niyo po at kung saan po kayo masaya, susuportahan po namin kayo. Nagtaka naman si Maya sa pinagsasabi ng mga anak. Nilingon niya si Anthony para sana humingi ng tulong para maintindihan ang sinasabi ng nga bata. Pero nagulat siya nang wala na ito sa inuupuan nitong wheelchair. Binaba ni Maya ang tingin niya at nagulat nang makita si Anthony na nakaluhod na ang isang binti sa sahig. Gusto kitang makasama habang buhay. Hindi dahil ikaw ang ina ng mga anak ko, kundi dahil nagustuhan kita. Nung una pa lang tayong magkita. At ngayon mahal na kita. Maya Torres, will you marry me? Seryoso at mula nga sa pusong saad ni Anthony. Hindi naman naiwasan ni Maya na maging emosyonal at napatakip na lang sa bibig niya gamit ang mga kamay niya. Dahan-dahan siyang tumango sa saya at mabilis namang kinuha ni Anthony ang kamay niya para isuot sa daliri niya ang singsing. Yay! Magiging complete family na tayo! Natutuwang sabi pa nga ng kambal. Tumayo naman ng tuwid si Anthony at mabilis na hinalikan sa labi si Maya. Walang kalagyan ng saya nila dahil bukod sa proposal na nangyari, ay tuluyan na ring magaling si Anthony at nakakalakad na. Ilang sandali lang ay dumating din naman ang mga bisita nila. Masaya naman nilang inanunsyo ang engagement nila na request talaga ng kambal na mangyari sa kaarawan nila. Marami ang bumati sa kanila at excited na sa kasal. Nagpatuloy naman ang selebrasyon sa kaarawan ng kambal at hindi nila hinayaan na matabunan sa balitang pagpapakasal ni Maya at Anthony. Naging maayos din naman ang selebrasyon, tuwang-tuwa ang lahat at masaya din itong nagtapos. Salamat po, Mami! Salamat po, Daddy! Wala na kami ibang wish ngayon dahil magiging complete family na tayo! Sabay na sambit nga ng kambal habang inaayos nga ni Maya ang kumot nila. Hindi natatabi si Maya sa mga anak dahil nagpumilit si Anthony na magtabi na sila. Pumayag naman ang mga bata sa gusto ng daddy nila kaya pinatulog na lang nila ang kambal dahil katatapos lang din ng birthday party ng mga ito. Wala nga naman yun mga anak. Mas masaya kami dahil dumating kayo sa buhay namin at kayo ang naging dahilan kung bakit kami magkasama ngayon ng mami nyo. Mananatili kami sa mga tabi nyo habang buhay na handa kayong gabayan at mahalin sa anumang pagsubok na harapin nyo sa hinaharap. Nangiti namang sabi ni Anthony, hindi namin kayo pababayaan ng daddy niyo mga anak. Kami ang pinakamasaya at pinakaswerteng mga magulang sa mundo dahil kayo ang mga anak namin. Puno ng pagmamahal naman na sabi ni Maya. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil sa sinabi nila. Hinalikan na rin nila ang mga ito sa noo at pinatay na ang ilaw sa loob ng kwarto bago lumabas at tumungo sa kabilang kwarto para magpahinga na rin. Salamat, Maya. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunayan ang nararamdaman ko sa iyo. Nagpapasalamat talaga ako dahil tinanggap mo ang proposal ko sa kabila ng lahat ng nangyari. Tulong ni Anthony habang yakap nga si Maya na nakaiga sa kama. Ayoko nga sana binoon na kita sa limot at ayoko nang tanggapin ka pa sa buhay ng mga anak natin. Lalo naman sa buhay ko, pero hindi nga natin hawak ang kapalaran natin. Kahit binuo ko na ang desisyon ko noon, lumiko pa rin ito dahil ibang-ibang sitwasyon na nangyayari. Lumayo naman ng kaunti si Anthony para matitigan ang mukha ni Maya. Hinimas niya ito gamit ang kamay niya hanggang sa unti-unti niyang inilapit ang mukha niya para halikan ito sa labi. Mahal kita, Maya. Bulong nga ni Anthony nang kumawala nga sa halik niya si Maya. Ngumiti naman si Maya. Mahal din kita. Walang halong biro at pilit nga niya. Muli namang nagtagpo ang mga labi nila
sa isa't isa. Kapwa naglakbay ang mga haplos nila sa isa't isa hanggang sa muli silang naging isa. Saksi ang gabing iyon sa pagbuo nila ng matagal na nilang pinangarap na pamilya at ang kagustuhan nila na pasayahin ang mga sarili nila na walang pilit o pag-aalinlangan. Lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang buhay ni Maya at Anthony. Sumapit naman ang kasalan nilang dalawa Na marami ang dumalo at sumuporta. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw nga ng karamihan habang itinataas nga ang baso na may lamang wine sa harap ng bagong mag-asawa. Mabuhay! Saad naman ng mga audience. Nagpalakpakan ng lahat matapos kanya-kanyang inumin ang wine sa baso. Nagpatuloy naman ang selebrasyon ng kasalan sa isang beach reception. Marami-rami ang bisita na nagsasaya at bumabati sa bagong kasal na sina Maya at Anthony. Congrats, Maya. I'm so happy for the both of you. Naku, ang ganda ko talaga sa suot ko. Very thankful ako na akong pinili mong maging maid of honor. At si Troy naman sa best man, nakaka-touch talaga. Natutuwang sabi nga ni Angela. Tumawa naman si Maya dahil sa tuwa niya sa kaibigan niya. Siyempre naman, baka sirain mo ang kasal ko kapag hindi ikaw ang ginawa kong maid of honor. Pagbibiro naman niya. Totoo yan, no? Gagawin ko talaga yan. Don't worry, kayo din naman ni Anthony magiging maid of honor at best man sa kasal namin. Siyempre may role na rin yung mga inaanak ko doon. Asahan ko yan, ha? Congrats na agad in advance. Ngiti namang sabi nga ni Maya. Congratulations sa inyo, Maya at Anthony. Best wishes dahil sa wakas ay wala nang ahadlang pa sa love story niyo ngayon. Ngiti namang bati nga ni Troy. Wala ni silang narinig kay Francine dahil nagpakalayo-layo ng araw ito. Pinilit nga nitong pinalayo ng mga magulang para hindi nga mapahiya ang pangalan ng pamilya nila. Hindi yan, baka may kontrabida pang darating pero ready na ako maging backup gaya dati. Singit naman ni Angela kaya natawa na nga lamang si Maya nang maalalang ginawa niya noon sa labas ng ospital. Nagpatuloy ang pag-uusap nila at ang selebrasyon. Mami, sayaw tayo sa gitna! Pagaya nga ng kambal kay Maya. Kinilabit naman ni Maya si Anthony para samahan siya at sila ngang apat ang pumagitna at nagsasayaw. Tuwang-tuwa naman ang mga bisita sa kambal dahil napakabibo ng mga ito. Kembot doon, kembot dito. Hindi mapigilan ni Maya ang tawa niya dahil sa nagyayabang din si Anthony na sa kanya nagmana ang kambal at kumembot din. Ang galing, magmanga talaga kayo! Sigaw naman ni Troy, sabay tawa ng malakas. Tinulak naman siya ni Angela para sabayan ng tatlo. Napakamot na lang siya sa batok at sinunod ang gusto nito. Sumali din si Angela sa sayaw at doon siya pumwesto kay Maya dahil kung ano-ano na lang ang ginagawang kembot ni na Anthony at Troy na sinasabayan pa ng kambal. Masayang masaya ang lahat, lalo na ang bagong kasal sa bagong yugto na papasukin nila. Sa huli, naging successful ang selebrasyon ng kasalan. Nagpatuloy sina Maya at Anthony sa mga buhay nila at marami silang natutunan na leksyon sa mga dumaan na pagsubok sa buhay nila. Natuto silang tumanggap, buksan ang isip at puso, magpatuloy, at patawarin ang mga tapos ng mga pangyayari upang maging malinaw ang pagpapatuloy nila sa buhay. Sa buhay, may mga bagay na mahirap iwasan, lalo na kung minsan na itong naging parte sa nakaraan natin. Hindi natin kailangang balikan ang nakaraan, pero hindi natin ito maiiwasan na bumalik sa kasalukuyan. Kinakailangan natin itong harapin at solusyonan kung nais natin itong tuluyang ibaon sa limot. Dalawang bagay lamang ang patutunguhan, pasakit o saya, pagkabigo o pagkapanalo. Saan man sa mga ito ang kahihinatnan, kinakailangan na manatili tayong maging matatag at porsigido sa buhay para makapagpatuloy. Ako si Maya
At hanggang dito na lang ang aking kwento. Not Green Fox, maraming salamat po sa lahat. Marilyn Babula, sawang sumusunod, Bayat Shout, Lilian Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Perdillo, Marlene Kayanan, Yonisa Azotes, D. Maria Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taham Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merli Brogada, Marilu Kabangtak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romano Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Yonisa Zotes, Jocelyn Tangsinco, Estelita Melia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Nandito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fidelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Edao, Linda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Mariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Basalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samantha, Enday Lebra, Yolanda Tawida, Harley Villasenor, Tessie, Marichan, Mariano, Roma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica, Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Matt Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Cable, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belén, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Ellie Ramirez, Elizabeth Gilas, Aaron Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvie Candonpel, Corazon Banque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jean Clemente, Susan Mapaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edelina Fahin, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnon, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog,
Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Nalapaya, Benz, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Bala, Jeromina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Lisbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Emily Galado, Teresita, Wes Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lede, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fernavares, Erna Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Mateo Estrella, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londona Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rosaline Umbay, Allen, Ace, Nino Regidor, Jayo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Ellie Ramirez, Doris Day, Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mikshi Karch, Ronald Carion, Juliet Pangilio, Lynn, Lily Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Melina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.